Bilang isang caretaker sa Taiwan, maraming aral ang natutunan ko sa bawat araw at sa mga simpleng gawain. Isang magandang gabi mga kapwa ka-OFW. Bago pa man ako dumating sa Taiwan, alam kong hindi madali ang magiging trabaho bilang caretaker. Sa unang araw, puno ng kaba pero handa akong matuto at mag-adjust. Bawat ngiti ay nagbibigay ng maliit na saya sa aking puso. Natuturuan kong mas maging maingat sa bawat kilos at salita. Malaga ang obserbasyon. Dito ko natutunan kung paano basahin ang pangangailangan ng aking alaga. Ang pagkain, gamot ay dapat maayos sa timing. Maliit na detalye, malaking epekto sa kanilang kalusugan. Hindi biro ang maglinis, magluto at mag-alaga ng sabay-sabay. Kapag may sakit ang alaga, ramdam mo yung responsibilidad ng trabaho mo. Natuto akong maging patient. Hindi lahat ng bagay ay mabilis at kailangan ng tiyaga. Ang simpleng thank you ng alaga at amo ay nagiging motivation para sa gitna ng pagod. May mga pagkakataong namimiss ang mga pamilya, pero natututo kang maging independent. Mahalaga rin ang komunikasyon, kahit basic lang ang Taiwanese or English. Natutunan kong mag-adjust sa kultura ng bansa, mula sa pagkain hanggang sa daily routine. Minsan, kailangan mong maging creative sa pagluluto at sa pag-aalaga. Ang oras ay mahalaga, lahat ng activity ay may schedule, dapat sundan. Natutunan kong magplano para sa efficiency at safety ng aking alaga. Kapag may emergency, kailangan kalmado at alerto. Ang teamwork sa ibang caretaker ay malaking tulong sa trabaho. Minsan nakaka-stress pero natututo kang mag-prioritize. Ang pagiging maayos sa sarili ay nakakaapekto rin sa alaga. Natuto akong mag-observe sa bawat galaw ng alaga para maiwasan ang aksidente. Halaga rin ang small talk o simple pakikipag-usap sa alaga kahit hindi siya sumasagot. Ang pasensya sa pagkain o paggalaw ng alaga ay malaking bagay. Natuto akong maging adaptable sa anumang sitwasyon sa bahay. Simpleng gestures gaya ng pag-abot ng tubig o pagkain ay mapapansin ng alaga. Kapag nakikita mong masaya yung alaga mo, ramdam mo rin yung fulfillment. Natuto akong mag-set ng boundaries sa sarili pero may mapamamahal pa rin. Mahalaga ang regular na pahinga para hindi ma-stress. Natuto akong maging alerto sa kalusugan ng alaga. Bawat simpleng pagbabago ay mahalaga. Ang pagiging consistent ay routines na nagbibigay ng security sa alaga. Minsan may challenges sa wika pero natuto akong maging mahinahon. Ang pagmamahal sa trabaho mo ay makikita sa dedikasyon mo kahit simple lang ang ginagawa. Natuto akong maging flexible sa oras, lalo na kapag may emergency. Small achievements tulad ng successful feeding o exercise ay nagbibigay ng satisfaction. Ang pagiging organized sa gamit at schedule ay nakakatulong sa daily task. Natuto akong maging aware sa hygiene at kalinisan ng alaga. Minsan, kailangan ko lang ng presence mo, hindi lahat ng salita o gamot. Ang teamwork at pakikipag-cooperate sa pamilya ng alaga ay importante. Kapag may stress, nakakatulong ang simpleng deep breath at short break. Natuto akong maging mas maalaga, hindi lang sa alaga, kundi sa sarili ko. Bawat araw, may bago kang natututunan sa alaga, sa trabaho at sa sarili. Simple joys tulad ng ngiti o thank you ay sapat ng reward. Natuto akong maging disiplin sa oras at gawaing bahay. Ang pag-adapt sa culture ng bansa ay nakakatulong para mas smooth ang trabaho. Natuto akong maging patient sa kahit maliit na bagay na pagbabago sa alaga. Kapag may problema, natututunan kong humingi ng tulong sa ibang caretaker o sa family. Ang self-care ay kailangan din. Hindi porket caregiver ka, wala kang karapatan na magpahinga. Natuto akong mag-reflect sa bawat araw. Ano bang magagawa ko at paano ko makakatulong pa? Kapag nakikita mong maayos ang alaga mo, ramdam mo rin ang pride ng sarili. Minsan, nakakamiss ang pamilya pero natuto kang maging resilient. Ang simpleng dedication at pagmamahal sa trabaho ay nagre-resulta ng malaking impact sa buhay ng alaga. Bilang caretaker sa Taiwan, natutunan ko ang pasensya, dedication at pagmamahal ay higit pa sa pera o sa titulo. Ito ang tunay na reward. Ang pagiging caretaker sa Taiwan ay hindi lang basta trabaho, isa itong responsibilidad na kailangan ng pasensya, pangunawa, at tunay na malasakit. Araw-araw may mga hamon, may pagod, may pag-a-adjust, at may mga pagkakataong kailangan mong maging matatag kahit tahimik. Hindi lahat ng sakripisyo ay nakikita at hindi lahat ng effort ay nasusuklian agad ng salita. Ngunit sa bawat simpleng gawain, sa paghahanda ng pagkain, sa pag-alalay sa paglalakad, sa pagtiyak na maayos ang kalusugan ng alaga ay mahalaga. Bawat kilos, natutunan kong ang pagiging caretaker ay hindi lang tungkol sa pag-aalaga ng katawan, kundi sa pag-aalaga ng dignidad at katahimikan ng taong nasa ilalim ng iyong responsibilidad. Sa pagtatapos ng kwentong ito, sana magsilbing ito paalala sa lahat ng caretaker at OFW. Sa pagtatapos ng kwentong ito, sana magsilbi itong paalala sa lahat ng caretaker at OFW.
Huwag ding kalimutang alagaan ang sarili dahil ang isang mahalagang puso ay mas magiging matibay kapag may pahinga, pangunawa at pagmamahal sa sarili.